770 ang kinapital ng kapatid ko para sa isang business experiment. Nagluto sila ng chicken pastil upang ibenta. Akala ko nga ay pang-ulam lang namin. Kaya habang nagpe-prepare sila, naglinis na lang ako ng kwarto. Habang naglilinis, nakita ko yung mga papel na kailangan para sa mga MOBs. Tapos sineparate ko na yung mga importanteng papeles. Ngayon ko lang din nalinisan tong kwarto kasi ngayon lang ako na free. Masyado kasing na-busy dun sa graduation. Nag-face mask na nga ako dyan kasi para iwas sa alikabok. Pagkatapos nga ay pumunta na ako sa kusina. Narinig kong nag-uusap ang dalawa kong kapatid. Ang nasa kaliwa ay si May, sa kanan naman ay si Princess. Sabi ni May, mag-a-apply daw siya ng summer job. Samantalang si Princess ay gustong sumubok ng chicken pastel at kasaba chips. Bilang kuyang pugi, talaga namang nakaka-proud. Hindi dahil sa magkakaroon sila ng income, kundi dahil sa alam ko, dahil matututo sila sa hamon ng buhay. Sabi nga ni Spencer sa biology, survival of the fittest. Mas maganda na habang bata pa ay natututo ng dumiskarte ang mga bata. Kaya kung ako ay tatanungin kung diskarte ba o diploma, para sa akin, mas magandang may diploma ka na, may diskarte ka pa. We cannot blame the reality. Kung baga, diploma is a must, and diskarte is just a given. In simple logic, hindi po pwedeng i-compare ang diskarte sa diploma. They have different meaning and they have different perspective that has something to do. Nakikita nga namin sa ibang mga vlogger, pumupunta sila sa Maynila upang matikman ang iba't ibang klase ng pastel na gawa ng ating mga kababayang Muslim. Kaya naman, nag-conclude kami sa isang idea. What if may isang pupunta ng Maynila? Hindi man kami makapunta ng Maynila, pwede naman namin ipatry kay Papa. Kaya kay Papa na nakatoka ang pag-aalam kung saan ba talaga mahanap ang pinakamasarap na chicken pastil sa Maynila. Bago nagpa-Maynila si Papa ay pinatikim na muna namin ang aming luto para makompare niya sa mga chicken pastil sa Maynila. Sa pagluluto pala ng chicken pastil, talaga namang napakahirap maghimay ng manok. Sa 2 kilong manok kasi, inabot sila ng 1 oras sa paghihimay. Tapos sa paghiwa ng bawang talagang pinong-pino. Para lasap na lasap yung lasa ng bawang. Sa pagkakataong ito, parang trial and error lang ang ginawa ng kapatid ko. Nakita niya lang daw sa TikTok ang pagluto nito. Sabi ko naman sa kanya, baka nagluluto ka lang ng pacham. Kumbaga, pachamba. Sabi ko na lang kung hindi masarap, ay ubusin na lang natin. Ang importante, sumubok ka. Medyo kinabahan nga dyan si Princess kasi nung paglagay ng manok, parang naubusan ng mantika. Baka daw kasi matutong. Kaya dali-dali kaming naglagay ng dairy cream at star margarine. O diba, social? At hindi pa nga siya nakontento, dinagdagan niya pa ng mantika. At kung ano-ano pang mga pampasarap ang dinagdag niya. Ang nakakatuwa lang kasi hindi pa naman luto yung chicken pastel pero may mga pumunta na sa bahay para bumili. Nakakatuwa lang, di ba? Kasi may mga kapitbahay kang marites na pagchichismisan kayo. Joke lang, kapitbahay na talaga namang very supportive sa inyo. Di pa nga luto, pinag-umpukan na ng mga kapitbahay namin. Isa na lamang ang tanong ni Princess. Ano nga ba talaga ang totoong lasa ng chicken pastil? Hindi ko naman masagot si Princess kasi way back 4 years ago pa ako nakalasa. Tapos parang hindi ko na maalala, your honor, yung lasa ng chicken pastil. Kasi naman, sobrang anghang nung nakain ko. Instead na sarap nung chicken pastil ang malasap ko, hapde ng sili ang nalasahan ko. O diba, narinig mo lang ang hapde, naalala mo na si X, naalala mo yung paulit-ulit na hapde at kirot na sinapit mo noon. Ay, charis, joke lang. Comment down below naman sa mga makakapanood nito. Pa-comment naman kung may alam ka sa pagluluto ng chicken pastil. At kung mapanood mo ang bidyong ito, pa-comment naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan nakarating ang video ko. Nung malapit na ngang maluto ang chicken pastil, nag-volunteer na nga pala akong bumili ng garapon sa sentro para maganda naman tingnan. Overall, nasarapan naman yung mga kapitbahay namin. Di ko lang sigurado kung talagang masarap o nakikisama lang sila. Nakapuno nga si Princess ng 8 garapon. Tapos ang isang garapon ay nagkakahalaga ng around 150. Depende pa sa tao. Pag medyo mabait, medyo mura. Kapag naman attitude, alam na dis. Joke lang naman. What does God say about determination? It says in Galatians 6-9 encourages us not to grow weary in our pursuit of doing good, as our determination will be rewarded with a bountiful harvest in due time. Thanks for watching. God bless everyone.